Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte po kayo ng mundo sa ngayon, sana po ay safe kayo. Keep safe po at mag-iingat kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago rin kayo rito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all po, Cancer. Tignan po natin ngayon ang mga kaganapan, ang mga mensahe ninyo for October 16. Cancer, pa unang message ninyo, owl. Ayan, good advice from a wise person. Ayan, so you're going to receive a very, very good advice dito sa isang tao na talaga namang seasoned na in life. No, Cancer? May mga ganong ganap. What else? We have the eye, psychic ability, trust your intuition. Cancer, trust your intuition. So, napakahalaga nito, no? Ngayon, napakinggan ninyo kung ano ang bulong sa inyo ng iyong intuition, Cancer. Nang sa gayon ay marinig ninyo kung ano yung gabay sa inyo, divine guidance sa inyo ng universe, ng divine universe, okay? Kasi maaaring may mga sitwasyon dito na kinakailangan ninyo ng enlightenment, ng clarity about your situation, yung guidance on how you're going to navigate your situation right now, Cancer. So, napaka ninyo, napaka-sensitive, napaka-intuitive, napakalakas ng iyong radar sa ngayon, Cancer, okay? So, what else? We have angel. Ayan. So, we have the energy of the angel, spiritual guidance, protection from harm. So, you are divinely guided. Alam mo, Cancer talaga, no? Napapansin ko lang na yung mga nakaraan din ninyong readings, it's either lagi kayong may angel card, lagi kayong may divine guidance na pupulot natin sa reading. And this time, no? Tignan ninyo, you have spiritual guidance. You are protected, no? You are guarded by your guardian angels, no? So, talagang napakalapit ninyo sa spirit realm. Parang yung veil between you and the spirit realm ay napakanipis, no? Lagi kayong binabantayan, lagi kayong ginagabayan, no? So, siguro, lagi kayong nagko-call in sa kanila for help. Lagi kayong nakikipag-communicate with the spirit realm through prayer. Kaya naman, lagi kayong pinoprotektahan. Tignan ninyo, you are spiritually guided and protected. Meron kayong mga guidance na pinapahatid ang divine universe sa inyo through your intuition, intuitive messages. And hindi lang yan, may taong pinapadala din sa inyo, Cancer, to give you advice, di ba? To give you sage advice. And look at that. Parang sa lahat ng ng level, lahat ng klaseng paggagabay sa inyo, pagpoprotekta sa inyo ay binibigay sa inyo, pinoprovide sa inyo ng Panginoon, mahal na mahal kayo ng spirit realm. You have the energy of the tortoise, is slowly but surely getting ahead. Ayan, so napakaganda din ng approach ninyo sa mga bagay sa ngayon. Maaring this is the gabay for you, diba? Na huwag kayong mag-rush, pag-aralan ninyo ang gagawin ninyo. Make sure na everything is in the right pace. Alam mo yun, yung kalkulado ninyo, yung tansyado ninyo, yung dahan-dahan lang, 'di ba? Dahan-dahan lang ang approach, hindi nagmamadali, hindi aligaga, kumbaga, no? Nang sa gayon, mapag-iingatan nyo talaga ang every step ninyo na gagawin, 'di ba? We have the energy of the fun and romance celebration party. So, napakaganda. May mga isa-celebrate kayo dito. Maaaring celebration na yan related sa inyong romantic relationship. Maaring yan ay anniversary ninyo with your person. Maaring monthsary, ganon, Maaring ganon, or you're just celebrating your love with your person. Maaring ganon din, Cancer. So, maaring may mga parting a-attendin din kayo. Maaring may mga invitation sa inyo for celebration ng inyong mga kamag-anak, kaibigan, mga ganong kapamilya, no? What else? We have flag and do not be tempted to lower your standards. Okay? Wag ninyong pagbigyan ang mga bagay na yan, ang mga tao na yan that is going to tempt you na ibaba ang yung standard to please them, just to make them happy, just to please them. No, stand your ground, Cancer. Stand by doon sa kung ano ang pinaniniwalaan ninyo. Okay? Kasi maaaring test of faith lang din naman yan. No? Test lang yan sa pagkatao ninyo kung gaano din kayo katatag. Diba? Mga ganun sitwasyon.
So, don't give in. Great passion. Ayan, great passion. So, talaga maaring highlighted dito or nasa focus ninyo ngayon yung inyong romantic relationship, no? Maaring ngayon, you're going to show or you're going to express your great passion for your person, or maaari din na vice versa. Maaari din na yung person ninyo mag-effort dito ng extra to make you feel, no, his or her passion towards you or towards sa inyong relationship, Cancer. So, parang nurturing time ngayon, no? Nurturing and cultivating time of your, yung relasyon ninyo, no? We have May. Ayan. So, May, tapos na to if we're talking about 2023. So, maybe this is May 2024. So, maybe this is next year. So, maybe meron kayo ditong mga isa-celebrate in May, no? Maring wedding anniversary yan. So, siguro ngayon pa lang pinag-iisipan nyo na kung ano ang gagawin ninyo. Kasi maaring maaring yung major na mga na mga number of years na kailangang i-celebrate ninyo, no? Maaring 20 years yan, 30 years of marriage, 50 years of marriage, yung mga ganun siguro, no? At maaring nagpaplano kayo ng gagawin ninyo para dyan on how you're going to celebrate your milestone, diba? So, maaring ganun ang ganap. What else? We have wind chime, peace and harmony. Napakaganda. Napakaganda nito. Kasi, ibig sabihin nito na you're going to find the element of peace and harmony sa buhay ninyo. Wala kayong ipag-aalala na ngayon. Maaring wala ng problema, masusolusyonan nyo na yung mga problema, malalampasan nyo na yung mga obstacles, yung mga gano'n, Cancer? Kaya, this is really beautiful. This is really beautiful. Dahil, talaga naman, siguro na malilinis mo na. Kumbaga, kung may mga obstacles man dyan, it feels like masosolve mo na ang lahat. Kaya ngayon, at peace ka. Magkakaroon ka ng peace of mind. Maaring kung ano yung goal ninyo dito, yung pinaka-goal ninyo, maaring nakamit nyo na. Kaya, na kayo, peace na ang nararamdaman ninyo sa inyong kalooban. Kasi, kung ano man yung mga nagpahirap sa inyo in the past, kung ano man yung mga struggles sa inyo in the past, maaring nakalampas ka na doon, Cancer. Kaya, meron ka ng peace of mind, no? Na may tranquility na kayong nararamdaman. So, napakaganda. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte kayo ng mundo po ngayon, Scorpio, I hope you are safe and keep safe po, okay? At mag-iingat kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago po kayo dito, welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, October 16. Unang mensahe na Scorpio, we have chain of events that will affect your life. Ayan. So, iba't iba yan. Iba't ibang klaseng sitwasyon yan na maaaring merong pagbabago sa isang parte ng buhay ninyo, and that will cause other areas of life ninyo na magbago din. So, parang domino effect, no? Merong ganon ang ganap dito. Parang yung katulad ng, let's say for example, may trabaho, no? Let's say for example sa trabaho, let's say for example may promotion kayo na matanggap dito, Scorpio, and then maybe it will require you to relocate, diba? So nagbago na ang iyong trabaho, magbabago din ang iyong tirahan kasi kailangan ninyong mailipat siguro sa ibang departamento, ibang lugar, ibang opisina. Kaya mag-change din ang inyong mag-change din ang inyong tirahan. So bagong environment, bagong lugar, bagong trabaho, magbabago din ang budget ninyo kasi pag may promotion, may mas madaming pera, mas madaming sahod, 'di ba? So yan, example lang yan, Scorpio, na it's going to be a chain of event. May domino effect ang change. Isang bagay lang ang magbabago sa inyo pero maraming apektado, maraming kasama na magbabago. So we have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Ayan. So pag may mga ganito ding sitwasyon, huwag kayong mag-alala, Scorpio. Kasi
may mga bagay, di ba, na sinasabi natin, kung hindi talaga ukol, hindi bubukol, no? So, maybe, kung ano man yung ginawa ninyo dito, that is not the right one para masolusyonan ninyo ang problema, para maging successful ang outcome ng problema. So, try another thing. Try another one, di ba? At, ang mahalaga lang dito, Scorpio, lagi tayong nakikinig sa divine guidance natin, no? Kaya, it's always important to listen to our intuition, no? Nang sa gayon, magabayan kayo ng iyong intuition, magabayan kayo ng divine universe on what you need to do, no? Sa kahit anumang bagay sa buhay natin. Lalo-lalo na yan sa pagsusolve ng problema kung meron man kayong kinakaharap na ganyan. Listen to your intuition because it will always give you a signal. It will always give you the right thing to do na makakatulong sa iyong sitwasyon. Okay? So, maybe this time, no? Maayos nyo na yan. So, we have older woman. Ayan. So, dealings or relationship with an older woman. So, around this time, an older woman is going to play a significant role sa buhay ninyo. This could be anyone sa buhay ninyo, Scorpio. Maaring this is your grandma, this is your mom, this could be your aunt, this could be your in-law, this could be kapatid ninyo, no? Maaring ganon. Maari din na boss ninyo ito. This could be anyone na mas matanda sa'yo. Okay? So, what else for Scorpio? So, we have March. Ayan. So, this is March next year kasi tapos na to. Medyo malayo na siya, no? As a 2023. So, maaaring ang chain of events na to, no? Maaaring magpipik yan around March next year. Or maaaring yung chain of events na yan, no? Mararamdaman pa lang ninyo yung epekto. Mararamdaman pa lang ninyo yung impact nito sa buhay ninyo around March, no? So, ganun ang napipick up ko dito is Scorpio. So, what else for Scorpio? We have rainbow. Wow, the most difficult part of a situation is over. Ayan. So, finally, di ba, Scorpio, talagang mahahanapan nyo din yan ng lusot. Mahahanapan nyo din ng solusyon ng problema yan. Magkakaroon din kayo ng successful na resulta dyan, ano? Kaya, the most difficult part of a situation is over. Napakagandang mensahe yan para sa inyo. So, what else? We have Apple and temptation will test you. Ayan. So, maging matatag kayo dito, ha? Scorpio. Maging matatag kasi meron ditong temptation na maaaring dumating sa inyo at baka madala kayo, you know, magpakatatag kayo dyan. What else? We have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Ayan. So, sino kaya ito? Alam ninyo to. Maaring kapamilya ninyo to or maaring person ninyo ito, no? Maaring anak din ninyo to. Depende sa inyong sitwasyon. But alam ninyo to kung sino to na maaring mainis kayo dyan, mamroblema kayo sa sitwasyon niya, yung gano'n, ano? So, kalma lang. Always, try to take a breather. Always try to control your strong emotion. Lalo-lalo na kung galit yan. Okay? Kalma lang kayo dyan. We have not, ayan, unsuccessful plans. So, maaaring related ito doon sa broken bridge. Nasa tapat naman niya. Pero, nasa gitna niya yung rainbow. Kaya talagang kung ano man itong mga unsuccessful plans na to, unsuccessful outcome na to, you know, malulusutan ninyo yan, mahahanapan nyo yan ng solusyon, ano? And very optimistic ako dito sa nakikita ko dito na nasa gitna niya si difficult part of a situation is over. Kasi ibig sabihin nito na tapos na to. It's either tapos na to or sa ngayon pa lang kung may ganito kayong sitwasyon, maaring binabaybay nyo na talaga, nina-navigate nyo na ang pag-solve sa mga problemang ito, no? So, maaring ganun. Kaya, magkakaroon kayo ng victory over these unsuccessful plans na to, no? Scorpio, papunta na kayo sa sa solusyon. Papunta na kayo sa tagumpay over kung ano man yung mga unsuccessful na nangyari na yan before. So, we have flute, disappointment in a friend or lover. So, maaring ito, si mule, maaring ito siya.
yung kaibigan ninyo or yung person ninyo, Scorpio, no? So, maaaring siya yon. Kaya kalma lang, ha? Kalma lang, mapapag-usapan naman ang lahat. Kaya, iwasan mo na lang na magalit ka. Kasi, nako, hindi yan makakatulong sa'yo. Hindi rin yan makakatulong sa sitwasyon ninyo ng person na yan, no? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light, and namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Kung nasaan man parte po kayo ng mundo sa ngayon, sana po ay safe kayo. Keep safe po at mag-iingat kayo lagi. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it. And God bless you all, Pisces. Tignan natin kung ano ang ganap dito for Pisces. For October 16, ayan, gavel, involvement with the law. Maaring, siguro, Pisces, ano pick up ko dito, siguro, ano kayo, law enforcement kayo, no? Law enforcer kayo, Pisces. Maaring ganon. Maaring din na nasa law enforcement agency kayo, or nasa pulisya kayo, no? Yung mga nasa korte kayo, so maaring ganon ang trabaho ninyo, or maybe you are dealing with those people, no? Mga ganon. So, we have the energy of the barrel. You feel something is lacking in your life. Perhaps love, money, or gold. Ayan. So, you know what, Pisces? Paalala lang na kung anong nararamdaman natin, kung ano yung nasa isip natin, that's very powerful, diba? Kasi yun ang nagmamanifest sa 3D reality natin. Kaya, yung nararamdaman ninyo dito na lacking kayo sa buhay ninyo, maging sa pag-ibig, pagmamahal, pera, or gold, or whatsoever na feeling ninyo kulang kayo, no? Naghahanap pa kayo ng more, kumbaga, make sure na i-transmute ninyo yan, no? Transmute that into prosperous and abundant energy. Positive thoughts lang tayo, positive feelings lang tayo. Nang sa gayon, yun ang mag-magnify sa buhay natin. Yung positivity. Yun ang ma-attract natin sa buhay natin, Pisces. Yung positive and prosperous and abundant energy, no? Kasi kung ito yung mararamdaman natin, yun ang most likely mag-transpire sa ano natin, sa 3D reality natin. And we don't want that, diba? Kung anong gusto natin ng mas meron tayo, mas marami tayong blessings, nang sa gayon, makapag-share din tayo sa ibang tao, makatulong din tayo sa ibang tao. We don't want lack, we don't want scarcity, diba? Kaya meron kayong magagawa para ma-attract ninyo ang abundance sa buhay ninyo. Magagawa ninyo yan, no? At tanggalin ninyo ito, i-transmute ninyo ito, palitan ninyo ito ng positive feelings, positive thoughts, nang sa gayon, positive experiences and situations, abundance and prosperity ang ma-attract ninyo sa buhay ninyo. Okay, Pisces? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. We have courage, a journey, either physical or mental. So, yan. So, may travel kayo dito, no? Maari din na short travel lang ito. Maari din na malapit lang ang pupuntahan ninyo kasi maliit lang naman yung courage dito. So, maari din na aside from physical travel yan, maari din na may iniisip din kayo. Na maaring may mga pinag-iisipan kayong pagdidesisyonan, maaaring may mga plano kayo na pinagdidesisyonan ngayon, or mga plano kayo na pinag-iisipan ninyo sa ngayon, Pisces. So, maaaring ganun din ang ganap ng iba sa inyo, no? We have July. Yan, so maaaring yung iniisip ninyo dito kung ano ang gagawin ninyo, plans ninyo in the future, no? So, we have July, so this should be next year kasi tapos na to for this year. So, maaaring ang plano ninyo na gagawin ninyo siguro, maybe gusto ninyong isakatuparan yan by July next year, or maaaring gusto ninyong simulan ang kung ano man ang bagay na yan, yung plan na ninyo yan, start now, and gusto ninyo by July finish na siya or tapos na siya, no? So, maaaring expected date ninyo ng pag-ani ninyo sa kung ano man yan, or resulta ng kung ano man ang gagawin ninyo sa ngayon, maaaring by July gusto ninyong lahat planchado na, lahat ayos na, lahat, kumbaga, it will come to fruition na, even before or on July next year, no, Pisces?
So, we have forest, muddled, unclear thinking. So, maaring related pa rin yan dyan sa iniisip ninyo. Maaring kulang pa, no, ang iniisip ninyo. Maaring kulang pa yung detalye na hawak ninyo. Maaring kulang pa yung impormasyon na hawak ninyo dito. Kaya, magulo pa ang isip ninyo, no? Marami pa siguro kayong kailangang ayusin, kailangang pag-isipan, kailangang i-gather na information bago kayo magkaroon ng clarity dito, no, Pisces? We have crown, honor, and respect will come to you. Finally, diba? Makukuha nyo na din na respeto ng iba. Kasi maaring matagal na ninyo itong pinagtatrabahuan, nagsisikap talaga kayo to earn the respect of other people. And finally, you know, you are getting that. So, what else, Pisces? We have dog close-up, pleasure with a close friend. Ayan. So, maaring ito si close friend ngayon ang kahit papano makapag-advise siguro sa inyo, makabigay sa inyo ng input, makapagbigay sa inyo ng additional information na maaring makatulong sa inyo para malinawan na ang inyong kaisipan. Magkaroon na kayo ng clear direction ngayon on what you're going to do first. Siguro, dito, kaya yun ang pinag-iisipan ninyo, no? We have a broken bridge and unsuccessful outcome to a problem. Ayan. So, huwag kayong mag-alala, no? May mga bagay talaga na hindi nangyayari according to your plan, diba? May mga ganong pangyayari. Pero, sometimes that is God's way of protection sa atin. Kaya, maybe ganun ang sitwasyon dito. So, it will come kung ano ang tama para dito sa pag-solve ninyo ng problemang ito, kung paano kayo makakalabas sa problemang yan. You know, it will come, no? Wag lang kayong makakalimot na magdasal, ask for the rescue ng iyong mga angels and ng Panginoon, and it will come, no? It will come naturally. So, what else? We have younger woman. Dealing sa relationship with a younger woman. So, maaring si younger woman ang maaring makakatulong sa'yo. Diba? Someone na mas bata sa'yo. Maaring anak nyo to. Maaring kaibigan din nyo to. Maaring siya ang panggagalingan ng tulong para masolusyonan ninyo ang problemang ito. Na magkaroon kayo ng positibong solusyon, positibong resulta, sa problemang ito, no? So, maaring ito yung kikitain ninyo, maaring this is your friend, no? Si younger woman, Pisces. At siya yung magbibigay sa iyo ng input, no? So, good luck to that, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.